Araw-araw, habang lumalakbay sa mga daan ng ating komunidad, ito ang karaniwang eksena na ating nakikita sa paglaho ng buwan at pagpatak ng unang mga sikat ng araw. Makikita natin ang ating mga kababayan naghahanap buhay upang magkaroon ng panggastos sa pang-araw-araw na pangangailangan tulad ng panggastos sa pagkain. Ang mga kabataan naman ay maligayang pumapasok sa kanilang paaralan upang mag-aral at matuto ng mahahalagang impormasyon para sa kanilang kinabukasan. Ngunit, habang ang ibang bata ay pumapasok sa klase at masayang nakikipaglaruan sa kanilang mga kapwa, meron rin tayong nakikitang mga bata na nagsisikap maghanap buhay upang magkaroon ng dagdag na puhunan para sa kanilang mga pamilya. Ito ay isang paraan na makatulong sila sa kanilang mga magulang upang maalagaan ang kanilang mga pamilya. Tulad nitong isang batang makikilala natin ngayon. Ito si John B., 10 taong gulang at may 9 na kapatid. Nagtatawag siya ng taxi para sa mga tao at nakakakuha siya ng kaunting pera sa pagtatrabaho nito. Halina't, kilalanin natin siya. Anong pangalan mo? Ilan taon ka na? Bakit ka nagpapara ng mga taxi? Para sa baon? Yun yung mga kasama mo? Uy, ate! Kapatid mo? Uy, napasok si ate! Nasaan yung mga magulang mo? Anong trabaho nila? Silang dalawa. Ilan kayo magkakapatid? 9 silang magkakapatid. Kaya ka na nagpapara ng taxi para sa pagbaon. Habang si John B. ay nabigyan pa ng oportunidad na makapasok ng grade 2 sa paaralan, may ibang kabataan naman ang napipilitang huminto sa kanilang pag-aaral upang makapagtulong sa kanilang mga pamilya. Bakit ba kailangan ng mga bata tulad ni John B. ang maghanap buhay sa murang edad? Mula sa impormasyon na makakamit natin mula sa World Bank, makikita natin ang populasyon ng Pilipinas ay tumataas mula pa noong taong 1960 hanggang sa kasalukuyan. Mula sa mahigit kumulang na 20 milyon na populasyon ng bansa noong 1960, umakyat sa mahigit 98 milyon ang populasyon ng bansa ngayon. Ang mabilis na pagtaas ng populasyon ng bansa ay maaring isang posible sanhi ng pag-usbong ng child labor. Atin ring mauobserbahan na kahit tumataas ang bilang ng ating populasyon, ang bilis ng pagtaas naman nito ay bumabagal. Ito ay mapapansin natin sa pagtingin ng population growth rate ng bansa. Mula sa bilis na 2.8% noong 1985, bumaba ito sa 1.7% noong 2010. Subalit, kahit bumabagal ang pagtaas ng populasyon, hindi pa rin natin maiiwasan ang katotohanan na patuloy pa rin lumalaki ang populasyon ng ating bansa sa halip na hindi lumalaki ang lugar at hindi dumadami ang likas na yaman ng ating bansa. Sa ulo ng mga pangyayaring ito,
Sabay ding tumataas ang populasyon sa lungsod o ang urban population. Sa halip na limitado ang trabaho at lugar sa lungsod, patuloy pa rin dumadagsa ang mga mamamayan dito sa pangarap na makamit ang magandang buhay. Mula sa 7 million na populasyon sa lungsod noong 1960, umakyat ito sa nakakabighaning 62 million noong 2010. Sa loob lamang ng 50 taon, nadagdagan ng 55 million ang populasyon sa syudad. Maaari din itong maging isang sanhi ng child labor, pati na din sa kahirapan. Isang dahilan sa pagtaas ng population, poverty incidence at child labor ay ang porsyento ng kabataang mga nanay o teenage mothers. Ito ay nasusukat sa porsyento ng mga kababaihan sa edad na 15 to 19 na may mga anak o buntis. Makikita natin sa graph na ito na mula noong taong 1993, dumadami o lumalaki ang porsyento ng teenage mothers. Kung ikukumpara ito sa iba pang bansa sa ASEAN, pumapangalawa ang Pilipinas sa may pinakamataas na porsyento ng teenage mothers. Sumusunod ito sa Thailand at malayong-malayo ito sa bilang sa Vietnam. Isa pang maaring dahilan ng paglaganap ng child labor ay ang national poverty rates. Ito ang porsyento ng populasyon na nabubuhay sa income na mas mababa sa poverty line. Makikita natin na mula sa 40.6% noong 1994, bumaba naman sa 26.5% sa taong 2009. Ngunit kung isasama natin sa pagtaas ng populasyon noong 1994 at 2009, maaaring hindi nagbago o mas marami ang taong nabubuhay sa ilalim ng national poverty line. Isa pang economic factor na pwede nating pag-usapan ay ang unemployment rates. Makikita natin ang pagtaas at pagbaba nito. Sa kasalukuyan, ang unemployment rate ng bansa ay nasa 7.4% na nangangahulugan may kahirapan sa pagkuha ng trabaho. Kaya nagre-resulta sa pagbagsak sa low-income jobs ang marami sa ating kababayan. At dahil maliit ang kita dito, maaaring piliin ng iba ang tumulong ang mga bata sa pagtrabaho at pagkamit ng pera. Kung titingnan natin ang mga statistiko sa edukasyon, makikita natin na tumataas ang bilang ng mga batang hindi pumapasok sa paaralan mula sa bilang noong 1976 kumpara sa bilang sa taong 2010. Malayong-malayo ang diferensya ng mga bilang na ito. Nakikita na sana natin ang pagbaba ng mga bilang noong 1987, ngunit nagsimula itong umakyat muli noong 1992. Mas malalim ang pagsaliksik nito. Makikita natin sa karaniwang, mas maraming batang lalaki ang hindi pumapasok kumpara sa mga batang babae, ngunit hindi malayo ang bilang nito. Maari nating itong ipaliwanag na mas kailangan ang mga batang lalaki sa paghahanap buhay kumpara sa mga batang babae. Makikita natin na habang mas tumatanda ang bata, mas malaki ang posibilidad na hindi siya makapag-enroll sa paaralan. Ito ay mauobserbahan sa school enrollment rates ng primary school kumpara sa secondary, kung saan talagang mas mababa ang tumutuloy ng kanilang edukasyon sa high school. Base sa impormasyon, bumababa ang primary completion rate mula pa noong 2001. Ito ay nagpapahiwatig na kumukonti ang mga batang nakakapagtapos ng huling level ng elementarya kumpara sa pagtapos ng ika-20 siglo. Sa harap ng mga ito, kinakailangan ng ibang bata na tumigil sa pag-aaral at tumulong sa paghahanap buhay. Noong taong 2001, mayroong average na 16 na batang lalaki at 10 batang babae ang nagtatrabaho para sa kanilang mga pamilya. 81.72% ng mga lalaki ay sabay na nag-aaral at nagtatrabaho, habang 91.21% naman sa mga babae. 18.27 at 8.78% naman ang nagtatrabaho lamang.
Sa mga impormasyong ito, nalalaman natin bakit ang mga bata tulad ni John Lee ay naghahanap buhay para sa kanilang mga pamilya. Nakita natin ang kalagayan ng ating bansa na nag-aapekto sa child labor. Nalaman din natin ang epekto nito sa edukasyon. Sa hirap ng buhay ngayon sa ating bansa, kailangan ng mga mahihirap na pamilya ng tulong mula sa kanilang mga anak para makapag-ipon ng pera. Kaya kahit saan tayo lumingon ngayon, ay madaming bata na ang nagtatrabaho.